Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly sa kinakaharap po na usapin at issue ni Bossing Vic Soto. But before that, narito muna ang ilan sa mga gaganapan po sa Itbulaga kanina. So during Sugod Bahay mga kapatid, ang online viewers po ng Itbulaga dito sa YouTube channel nila ay pumalo po ng 119. Tumaas pa ito mga Kadabarkads. Ito lang po yung na-screenshot natin. So kanina po dito sa segment ng The Clones mga Dabarkads ang sumalang dito. At eto nga po ang isa sa pinakamatinding nangyari dyan. Si Wally Viola po ay nag-perform dito kanina at maging ako mga Kadabarkads ay na-amaze, humanga at nagulat sa pinakita po nitong si Wally Viola. Yung Bukas na Lang Kita Mamahalin, yung kinanta po ni Miss Lani Misalucha, akala ko talaga mga Kadabarkads siya ang kumakanta doon. Yun pala ay lip-sync lamang. At maging si Alan Kay and etong kasamahan niya po sa The Clowns. Nako, hinahanap po kung saan nanggagaling yung boses nitong si Wally Viola. Yun pala naman, totoo talaga. Na boses po yon ni Miss Lani Misalucha dahil mismong si Miss Lani Misalucha ay nasa Itbulaga. Siya lamang po pala yung kumakanta sa hulihan, sa backstage. So, sinorpresa po ang buong Dabarkads live audience dyan sa studio ng Itbulaga dahil may surprise visit, itong si Miss Lani Misalucha. Grabe sigawan po talaga kanina mga Kadabarkads. So, unexpected po ang nangyari kanina. Surprise talaga ito. And talaga naman pong bumenta at pumatok dito po sa mga televiewers at online viewers. Samantalang kanina nagkaroon po ng malaking announcement ang TVJ para po sa ating lahat na Dabarkads, para sa buong bansa. Ito po ay first time itong mangyayari sa loob ng 46 years ng Itbulaga. So ano po ba yung first time na mangyayari yan? Walang iba kundi po, inanunsyo ni Bossing Vic Soto na ang Itbulaga mismo ang susugod sa mga campus po ng school. So this time mga student naman mga Kadabarkads yung susugurin po ng Itbulaga. So napakagandang idea nito mga Kadabarkads kasi mabibigyan ng chance yung mga student, yung mga estudyante na sila naman po yung manalo, 'di ba? Tapos yung mapapanalunan po nila dito sa Itbulaga, magagamit po nila 'yon sa pag-aaral nila, sa tuition fees, sa mga project, 'di ba? Napakagandang idea noon, mga Kadabarkads. So sino kaya ang nakaisip nito? Samantalang si Tito Soto naman mukha pong hindi siya makakasali kasi 'di ba siya po ay humahangad sa pagka-senador and di na po natin siya makikita by February 11 ata. So sabi nga po ni Tito Soto, naiiyak siya kasi hindi siya makakasama dito po sa Sugod Campus kasi bawal na po na sumama si Tito Soto. Ang gagawin niya na lamang ay sugod bayan para po syempre mangampanya sa ating mga kababayan. Ligawan sila para nang sa ganon ay syempre 'di ba ay makumbinse na si Tito Soto ang iboto para po sa Senado. And I'm sure pasok naman itong si Tito Soto dahil sa mga survey natin na nakikita lagi pong pasok sa top 5 si Tito Sen. So abangan natin mga Kadabarkads ang Sugod Campus mga kapatid ng Itbulaga. Samantalang sa mga nagtatanong naman at gusto pong dumalaw dito po kay Miss Leia ng Itbulaga, eto nga po at may announcement ang kanilang kaanak. Sabi dito, Ate Leia's wake will be at De La Paz Funeral Homes, Santa Elena, Marikina City. Samahan ninyo kami, magkwentuhan tayo ng mga masasayang alaala at experiences kasama si Ate Lei. Samantalang isang artista nga po ang mukhang mababan sa dalawang noontime show sa It's Showtime at sa Itbulaga. So, sinong artista ba yan? Walang iba kundi po itong si Juliana
Escoba. Ganito kasi ang nangyari niyan. Nare-share niya po itong post ng Charot. Sabi dito ng Charot, ayan na ba ang Ray Charot? Tapos, nare-post naman ni Juliana Parescoba. Sabi niya, di naman ako na-offend kasi hindi totoo. Charot. So parang pinatatamaan niya dito si Bossing Vic Soto, no, na nag-react si Bossing Vic Soto dahil nabanggit yung pangalan niya. So parang ang dating bakit nag-react si Bossing Vic Soto kung di naman totoo? Meron naman pong dahilan, 'di ba? Kaya po nag-react si Bossing Vic Soto dahil nga po naapektuhan na yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. May mga threats na nga pong natatanggap, 'di ba? Si Pauline Luna and syempre si Bossing Vic, hindi ba kayo magre-react niya na pamilya niyo na po ang naaapektuhan, 'di ba? So dito sinabi niya di naman ako na-offend kasi hindi totoo. So parang pinatatamaan niya si Bossing Vic Soto na bakit nag-react kung hindi naman totoo. So iba po ang sitwasyon nun. Kaya may nag-comment dito at ganito po ang sinabi niya, no? Sabi ng isang netizen na nag-comment, 2 biggest noon time show na ang ban ka. So ban na rin kasi yan sa It's Showtime kasi 'di ba may issue sila ni Vice Ganda ngayon sa It Bulaga naman dahil sa naging post niya dito sa kanyang Facebook account. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa usaping case ni Bossing Vic Soto laban dito kay Daryl Yap. What's at stake daw. So sabi dito ng isang article, if Soto proves his claims with substantial evidence, the court might yank the film's content or have it tweaked. But it's not that simple. He faces a high hurdle. Unauthorized access alone is not enough. He must prove the portrayal risks his life, liberty, or safety as Vivares versus St. Teresa College 2014 requires not just that it violates his privacy. So, kailangan daw po mga kadabergads na patunayan ni Bossing Vic Soto yung kanyang pinaglalaban. Halimbawa po mga kadabergads, yung mga threats na natatanggap po ng Soto family, ni Pauline at ng mga anak niya. Kailangan pong ipresenta ni Bossing Vic Soto yung mga evidence na meron pong nagbabanta sa kanilang buhay simula nang lumabas yung kanyang pangalan dito sa teaser ni Mr. Daryl Yap. Kasi pag napatunayan po ni Bossing Vic Soto yung mga ganyan na na-damage talaga yung kanyang reputasyon, yung pamilya na dadamay, and syempre nasa tawag dito, nasa peligro yung buhay ng pamilya niya, doon malakas ang laban po ni Bossing Vic Soto. And I'm sure presenta naman po ni Bossing Vic Soto yung kanyang mga hawak na evidence na makapagpapatunay na talagang na-damage yung reputasyon, na-damage syempre yung ng pamilya niya, 'di ba? Yung seguridad kasi ang daming natatanggap nilang mga pagbabanta mula po sa mga ibang mga netizen. So pagkaganyan po ang nangyari mga kadabergad, syempre ang korte aayon po yan kay Bossing Vic Soto. Talo ngayon, no, itong si director at ang mangyayari magbabayad siya. So yan po yung isa sa mga tinitingnan na mangyayari once na napatunayan ni Bossing Vic Soto na talaga naman pong na-damage ang kanyang reputasyon. So at tabayan na natin yung magiging resulta. So hanggang dito lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.